last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my own. I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Okay, pray muna tayo. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, salamat dahil ang Espiritu na iyong pinagkaloob ang siyang nagbibigay ng
mga salita sa aming bibig upang tawagin kang aming Ama. Salamat Lord dahil ito ay sa habag at awa mo lamang. Kami ay mga makasalanan at ikaw ang banal. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng nasa puso at isipan ng bawat isa. Salamat Lord sa biyaya ng pagliligtas mo, Panginoon. Panalangin ko po, O God, na despite, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, kung meron man sa amin ang mga nakapagsalita, nakapag-isip, o nakagawa ng hindi po ayon sa iyong kabanalan, sa biyaya mo lamang talaga kami, Lord, kumakapit. Dahil kung ang kaligtasan ay magagaling sa aming desisyon, magagaling sa aming mga ginagawa, kami ay palaging magkukulang at kailanman hindi makakabot sa iyong kaluwalhatian. Pero salamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya ang magtuturo sa bawat isa na mamuhay ng gaya ng ipinamuhay ng iyong tanging anak na si Jesus. Naway ang pagtitipon namin ay maging gamitin mo po, Panginoon, upang turuan kami, upang itama kami. Na Lord, sabi mo nga sa iyong salita, ang iyong salita ay makapangyarihan. It is your power to save. Naway maging tunay ito sa buhay ng bawat isa, O God. Teach us, O Lord. It's only by your grace, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, no? So, good afternoon. So, we are going to study John. Sa John po tayo magpapatuloy. Babasahin naman po natin yung account na isinulat po ni John the Beloved or John the Elder. Hindi po si John the Baptist, no? But John the Beloved, regarding patungkol po sa tagpo, or to be specific, sa testimony po ni John the Baptist patungkol sa Messiah or kay Kristo or kay Jesus. Kasi nabasa natin, napag-aralan natin sa Matthew, Mark, tsaka Luke, yung inihayag po ni John the Baptist. So, yun po yung pinag-aaralan natin para po sa kaalaman ng bawat isa. No? And so, kumusta po? Kumusta po kayo? I mean, kanina, kaya medyo nagtagal po ako kasi nag-take time po ako to pray muna. No? And ano ba ito sasabihin? Kumbaga, hindi po kasi ako nakapag-aral ng maayos talaga for this BS. So, in a way, somehow hindi ako prepared, no? Or ready. Pero naunawaan naman ang salita. It's just that, kumbaga parang meron lang bagay na, kumbaga, nakapag-realize sa akin, no, na meron pa rin ako mga reactions na hindi tama sa mga nangyayari. Parang ganun po.
And so, bago umarap sa inyo, I prayed. And, ayun, hindi, kumbaga, ah, kasi ganun po kasi talaga yung pagharap sa Panginoon. We really need to be serious also, no? Lagi po talagang evaluation ng self, or hindi ko po sinasabi na sa pag-evaluate ng sarili natin, yun yung basehan ng kaligtasan natin. No. Pero sa evaluation ng self natin ba, no, na sa ating pagharap sa Panginoon, hindi ang ating ginagawa ang tinitingnan, but yung natapos na po na ginawa ng Panginoong Jesus. That's it. Pero while sa pananatili po natin dito sa mundo, kailangan po kasi nating maunawaan na yung buhay natin dito must reflect. Pag sinabing reflect, kumbaga, makikita talaga din sa buhay, kumbaga. And so siguro, maganda na mapag-usapan din yung yun kayo po din, no? Kumusta po kayo? Kasi ako na-share ko na sa inyo. May na-evaluate pa rin ako sa sarili ko na yun, ganun nga po. And so, hindi talaga siya kumbaga nakaka-hinder talaga siya. No? Kumbaga, talaga, nakaka-apekto po talaga yun sa pag-aaral. Naisip mo. So, parang hindi ka makapag-focus. Pero I still tried to study, read and read and read. Pero yun, may talaga siya. So, kasi nahiya ako sa Panginoon ko. Nahiya ako sa Kanya na ganun yung naging reaction ko pa rin. So I prayed to God, confessed to Him na, Lord, sorry kung hindi ko pa rin maano yung meekness tsaka yung gentleness sa pananalita. Ayun. So, nahiya ako sa Panginoon. No? Na ganun. Kasi hindi dapat ganun eh. So, ginagamit ko po yung sarili ko as an example para mapakita po sa inyo na even in our Bible study, wag po tayong maging alam niyo yan, yung pumupunta kayo dito na lang, kumbaga, okay, nandito lang kami. Pero, kumbaga, gusto ko po i-share sa inyo na kapag maharap tayo sa Panginoon, actually, lahat po ng moment ng buhay natin, nasa harapan niya ng Panginoon, di ba? Pero, magiging specific ako dito sa Bible study natin. Paano natin inaano siya? Kumbaga, tinitake yung pag-aaral natin ng salita. No? Meron ba tayong takot sa Panginoon? Or sa pagbabasa natin ng salita niya, hindi natin nare-recognize yung mga nagagawa natin, and still tayo po ay confident pa rin na alam mo yun, parang hindi tayo nahiya no, sa Panginoon. So sino po dito yung nakapag-aral ng salita bago siya pumunta sa Bible study? Sino po dito yung nanalangin na, Lord, turuan mo kami sa iyong salita ngayon, ihayag mo yung sarili mo, yung kaluwalhatian mo, upang patuloy na mabago yung pag-iisip ko, upang patuloy na mabago yung pamumuhay ko. Kasi Lord, ang hina ko pa rin dito,
no? Ang hina ko pa rin dito, nagagawa ko pa rin to. Pero yung prayer po na iyon is hindi patungkol sa salvation kasi save na. Kaya lang gusto ko lang po ipakita, ganun ka na mag-isip at mag-pray, ganun ka na masaktan kapag nakakagawa ka ng bagay na hindi maganda or hindi mo nagagawa yung dapat na gawin, that really breaks our heart. Hindi yung, alam mo yun, hindi yung parang wala lang. Naintindihan niyo po yun? Na parang okay ang lahat kahit naman na hindi mo inisip yung Panginoon. Pero okay ka, happy ka, confident ka, hindi ka nababagabag, hindi ka nalulungkot, hindi ka na, alam mo yan, hindi ka na nahihiya. Kasi ako po hiyang-hiya na po ako sa Panginoon. No? Sa lahat ng pagkukulang ko. Pero again, yun, hindi kasi work ko, hindi kasi work ko. Work ni Christ. Alam ko po yun. Doon po ako nagre-rest. Kaya hiyang-hiya ako kasi niligtas niya ako eh. 'Di ba? And alam ko na sinabi niya sa salita niya na lahat ng mga niligtas niya buhay, lumalago, nagbabago, umaayaw sa kasamaan, tinatalikuran ang makamundong pamamaraan. Kaya sa tuwing nakakagawa ako ng mali, nahiya ako. Pero I'm thankful. Nagpapasalamat ako kasi despite of those, salvation is of the Lord. And that's grace. Yun yung napakagandang balita. No? So, parang ang gusto ko pong panimula is yun, yung tayo po, no? Paano tayo namumuhay ngayon? Puno ba tayo ng dyan, yung yung heart na laging nalulungkot kapag nakakagawa ng kasalanan or wala lang. Even hindi po natin naisip yung sa ginawa ko bang ito na-glorify ka ba, Lord? Basta yung patuloy lang tayo. Alam niyo yung buhay ng parang walang Panginoon. Yung happy lang, basta gawin ko lang yung responsibilities ko as a father, as a mother, as a son, as a daughter, as a lola, as a worker, as a student. That's it. Yun yung buhay ko. Happy na ako. Pero lagi ba nating iniisip no na Lord, itong araw na ba ito, no? Paano ko ba ito maipapamuhay para sa kaluwalhatian mo? So first thing, sino dito ang nag-aral ng salita ng Panginoon? Sino dito ang nanalangin yung tunay na pananalangin? Sino po? Kung wala po tayong Bible study araw-araw, ano pong gagawin niyo? Kung wala po tayong Bible study, anong gagawin niyo? Mag-aaral ka po ba ng salita niya? Hindi. Kung hindi po tayo nag-Bible study, mananalangin ka ba? Iiyak ka ba sa Panginoon dahil sa lahat ng pagkukulang mo?
or masaya ka dahil salamat naman, wala nang 4:30 to 5:30. At mas mahaba na yung oras ko sa paglalaro, paglakwatsa, pagtatrabaho, pag-aaral sa school, paglilinis ng bahay, paglalaba, pagbebenta, social media, chat sa Uyab. So yun po no, yun yung ano ko, yun po yung iniisip ko sa sarili ko. Sinishare ko lang po sa inyo. No? At sana magkaroon siya din ng, alam niyo yun, yung pagbubulay-bulay ba? No? So let's read the word of God. John 1:14 hanggang 18 po. So ako na lang po magbabasa para sa inyo. Share ko lang po yung screen. John 1:14 to 18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya, yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Bakit nag-ano siya? Sorry po, nagda-double. Okay, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So ito po yung salita. So verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So may nabanggit po dito, no? Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So kung tatanungin po tayo, ano po ang ibig sabihin ni Juan nang sinabi niya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian? So buuin ko po, no? Kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ano po yung, kayo po nung binasa nyo ito, kung nagbasa man po kayo, at kanina kung narinig ninyo yung pagbabasa, ano po yung pinapakita dito ng salita ng Panginoon na nakita ang kanyang kaluwalhatian? Paano nila nakita ang kanyang kaluwalhatian? So, ang binabanggit po dito yung salita na naging tao. And alam na po natin na ito po ay ang Panginoong Jesus. Okay, so hindi na po yan bago sa atin. Alam na po natin yan. Ngayon ang tanong, ano yung binabanggit dito ni John? Hindi ni Baptist, hindi ni John the Baptist, but ni John the Beloved. Ano yung binabanggit niya na nakita nila? At sino yung nila dito, no? Na binabanggit niya na nakita nila yung kaluwalhatian. So ano lang po to, parang 'di ba para maintindihan natin yung every phrase or words. Sige, Dad. Dito pinapakita talaga na ang Panginoong Hesus ay totoong tao. No? Kasi may kina-counter lang nito kasi may mga
belief na si Jesus daw ay isang ilusyon. So, nabasa ko lang din. Na ito, patotoo na maraming nakasaksi, maraming nakakita sa ating Panginoong Jesus. Ako ba? Ako sunod ka pala. So, yun po. Tapos ako naman yung may dadagdag ko lang rin dito. Kasi ito lagi na rin natin tong nababasa yung kaluwalhatian. So yun, mas gusto nating makita yung ano ba talaga tong nakita. Itong sila na tinatawag o nakita namin. So para sagutin yon, kasi lang rin sa pag-aaral ko, yung namin dito ay yung mga apostol nga, mga alagad na nakakita nga sa kaluwalhatian. At yung tinatanong, ano yung kaluwalhatian na yun? So, kaluwalhatian ng Diyos, no? Kasi sa natatanging anak ng Ama ang anak ng Ama ay in reference sa anak ng Diyos. Sabihin Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. At paano nakita yun samantalang sinabi sa unang bahagi ng talatang ito, 14, na siya ay tao. At paano sa kanyang pagiging tao ay nakita ang kaluwalhatian ng anak ng Ama o kaya ang anak ng Diyos na napag-usapan natin, yun yung anak, pag sinabing anak ng Diyos, it refers to yung kung ano yung sinasabi sa John 3:16 na mababasa rin sa later verses na monogenes nga, no, natatanging anak. Sabihin. So, para hindi tayo maligaw, so at least tayo alam natin paano nila nakita 'yon. So meron tatlong modes. Hindi ko pa sinasabi, hindi pa tayo nagtuturo ng modalism. Ibig ko sabihin yung modes na kung saan ito ay pinakita ng Panginoon sa kanyang pagiging tao. Meron pong transfiguration na nangyari. Merong resurrection na nangyari. At higit sa lahat, merong ascension na nangyari. Para sa akin, yun yung tinutukoy nitong mga bagay na to. So, sana maging mas, alam niyo yun, mas may katas yung bawat salita. Wag po tayong magtuturo ng doktrina ng tao. Pero yung doktrina ng Diyos, theology po, yun po ang ating ituro. So, tao po ang Panginoong Hesus at paano napakita ang natatanging kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Diyos o ng Ama. Meron pong transfiguration sa bundok kung saan kasama niya yung tatlong hindi magigiting kundi mga malalapit na mga alagad sa kanya. Tapos meron pong resurrection na ilang tao po, nakalimutan ko 500 ba yun ang nakakita. Basta ewan ko basta in reference dun sa 1 Corinthians yata yun na may bilang na sinabi kung ilan nakakita ng kanyang resurrection. And yung unang bahagi ng Acts, yung ascension, no, ng Panginoon. So for me, yun talaga yung nagbibigay sa akin ng yung, alam niyo po yun, yung unspeakable joy na natupad po yung propesiya na sinabi mismo ng Panginoon tungkol sa kanya. No? Pinakita niya talaga yung kaharian. At yung pagiging Diyos niya. No? So yun, para sa akin yun magiging sagot ko yung tatlong na yan. Okay. So, ayun napakaganda na sagot. Una, i-address ko lang po yung sagot ni Daddy. Sabi niya po, I think ang binabanggit ni Daddy kanina is yung, ano ba yung sitwasyon sa time na isinulat po ito? No? Ano yung nangyayari nung isinusulat ito? Kaya nga po, sinasabi po lagi namin na kapag nag-aaral tayo ng salita, maganda talaga na mabasa natin yung background, yung setting nung time na isinulat yon, ano yung nangyayari sa kanila, sino yung nagsulat nun,
tsaka yung purpose, bakit yung sinulat. Kasi yun po yung tinatawag na exegesis, yun po yung tinatawag na literal na pag-i-interpret. Pag sinabi nating literal, hindi po pag sinabing iwanan mo ang iyong, ano yan, ano ba mga words sa Bible na pwedeng ma-misinterpret. Kung mas mahal mo ang iyong ina kaysa sa akin, tapos sasabihin, sige, papatayin ko yung aking ina kasi mas mahal ko si Lord. Yung mga ganun ba? Hindi po ganun yung ibig sabihin ng literal na pag-interpret. Pag sinasabi nating literal na interpret, ibig sabihin, ini-interpret, inaaral natin yung salita doon sa literal. Ibig sabihin, ano talaga yung original na intention at iniisip nung nagsulat. Yun po ibig sabihin ng literal. Hindi ko na po i-discuss yung kung saan nagmula yung salitang literal, pero meron po yung malaking maganda kung matutunan nyo yung saan nagmula yung word na literal. Okay? Pero ibig sabihin po nun, hindi po yun yung sinabi ko kanina na pag sinabing pag mahal mong iyong ina, hindi mo ko mahal. So dapat patayin mong ina mo, iwan mo yung ina mo. Hindi po ganon. Yun yung literal ngayon. Yun yung literal na ibig sabihin ng literal word ngayon. Pero again, in the Bible, sa tunay po talaga, literal ibig sabihin, ano talaga yung original na intention at kahulugan nung nagsulat nito. Kaya hindi natin i-interpret ang salita sa pamagitan ng sarili nating pag-iisip or sa sarili nating gusto or what. Kaya ganun po. Anyway, reminder ulit sa pag-aaral. So, yun, sinabi ni Daddy, kasi nga po, during this time, hindi lang po, sinulat ito ni John the Beloved. And kung titingnan niyo po yung timeline ng pagsusulat po ng mga libro sa Bible, I think si John po yung may pinakahuling isinulat. Kaya nga 'di ba Revelation. Kasi po kaya nga tinatawag din si John na dati John the Beloved, 'di ba sabi nga na share to ni Kuya, naging John the Elder kasi nga matanda na po talaga si John. Ibig sabihin, nakita po ni John yung parang from Jesus Christ, tapos na ipinanganak yung church, lumago yung church, grabe yung persecution sa church. Hindi lang persecution yung kalaban, but also yung mga false teachings. Nakita yun ni John. And sa shinare po ni Daddy, yun yung isa sa mga, yun po yung isa sa mga nangyayari. Na marami pong nagtuturo na sinasabi na si Jesus Christ is parang illusion lamang or parang, basta may mga ganong katuruan. So, yon ay isa sa mga purpose na or naging inspiration bakit isinulat ito ni John upang itama yung mga ganong wrong teachings. So isa po 'yan. Then okay, so that's a good that's a good way to study. And one thing yung sinabi po ni Kuya, tinanong ko po ito sa inyo, ano yung ibig sabihin at sino yung tinutukoy ni John the Beloved nang sinabi niya, nakita namin? At ano yung kahulugan nung sinabi niyang kanyang kalwalatian? Kasi nga po, yun nga po, yung bawat salita is maging realidad sa atin. Ang ibig ko sabihin, maging siya yung naunawaan natin. Hindi yung kapag binasa natin siya, kanyang kalwalatian. Pero hindi pala natin alam. Alam niyo po yun, yung parang, yes, alam natin yung salita, pero wala namang laman. Kaya tinatanong ko po yun sa inyo. So, sabi ni Kuya, namin talks about the apostles. Okay? And believers in general during this time. Kasi nga po, marami po ang nagpatotoo. Kung matatandaan niyo po sa Acts, 'di ba? Sa Acts, merong 12 disciples, the 12, nandoon din yung mga kababaihan. Natatandaan niyo sa Acts chapter 1, meron ding 120. Tatandaan niyo po yan, yung napuspo sila ng Espiritu Santo. And kung babasahin niyo sa Corinthians, sinabi doon na nagpakita ang Panginoong Jesus matapos siya ay nabuhay muli within 40 days. So sa may nakasulatan 500, tama. So ang tinutukoy dito na kalwalatian or glory, kumbaga, is yun. Yung isa po is transfiguration.
Yun yung, ang nakakita nun is si Peter, James, and John. Kung matatandaan yung tagpong iyon, yung nakita din si Moses at saka si Elijah. Tapos sabi pa nga ni Pedro, gawa kami ng 3 tabernakulo or tolda. Di ba? So yun, kumbaga literal no, na nakita yung glory in appearance siguro. Okay? And next is yung resurrection, pagkabuhay. Alright? And third is yung ascension, yung pagbalik ng Panginoong Jesus sa langit. Yes, yun po ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, gusto ko lang ni idagdag kasi meron sinabi dito, sabi dyan, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Although nasabi na ni Kuya, pero gusto ko lang po i-test ulit yung understanding natin. Anong ibig sabihin ng kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama? Napag-usapan na natin to last week. Nasabi na ni Kuya kanina, so confirm ko lang kung naunawa natin. Kasi maganda na naunawaan po talaga natin iyon. Para maituro din natin sa susunod. Yun po talaga ang, sa akin ang goal ko, na lahat tayo maging maalam para maturuan yung iba. Sige, para si Tito Bong ata kanina nag-hands up. Sige po, Tito Bong. Nakita natin talaga yung pagiging tao niya, naranasan niya yung pagiging tao, naging mortal na tao. Mihinga siya, nakakasama sila at doon lang may isang bagay lang talaga na hindi talaga bilang isang tao na isang bagay lang na nasa kanya yung kaluwalhatian na yun ay yung nakita natin sa Hebrews 4:15 na yung wala siyang kasalanan. Okay po, no? So, dito na share ni Tito Bong yung... Ay, may dagdag pa po ba? Sorry. Okay na po. Okay, so, I think yung pinupunto ni Tito Bong dito is yun nga yung Panginoong Hesus ay tinukso, no? Pero, although siya po ay naging tao katulad natin, pero hindi siya namuhay katulad natin. Parang ganon. Ang ibig ko po sabihin, siya po ay tinukso katulad natin, pero hindi po siya gumawa or nakakilala ng kasalanan. Okay? So, I think yun po yung pinupoint ni Tito Bong dito. So, yes, I think isa yun sa kaluwalhatian, no, ng Panginoon na siya ay banal, siya ay walang kasalanan. Okay? So, ayun po. Sino po gusto magdagdag dito sa sinasabi sa kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama? Kasi yun yung nakita nila di ba? Sabi dito ni John, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian and then dinescribe niya yung kaluwalhatian. Ano yung kaluwalhatian na yun? Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Na ang ibig sabihin po ay ano po? Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Ano ba ibig sabihin po ng tanging anak ng Ama? Ito, napag-usapan na natin, napag-aralan na natin to. Anong ibig sabihin po nun? Diba, tanging anak ng Ama, ibig sabihin, siya ay Diyos na naging tao.
Okay. So pag sinabi po natin siya ay tanging anak ng Ama, hindi po ibig sabihin nun na ipinanganak siya. Okay? Hindi rin ibig sabihin po nun na nilikha siya. Okay? Hindi rin po ibig sabihin nun na mas mababa siya. Kasi Ama, ang Diyos Ama, siya anak lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. But ang ibig sabihin kapag sinasabi po sa salita ng Diyos, anak ng Diyos or tanging anak ng Ama, ibig sabihin po nun, siya lamang po ay, or siya ang natatanging katulad ng Ama. Yun po yun. Ibig sabihin, ang Ama ay Diyos. Ibig sabihin, ang anak ay Diyos. Okay? Naintindihan niyo po? Yeah, simply means, siya ay Diyos. And we are so thankful kasi ngayon naunawaan natin na yun pala ang ibig sabihin nun. Kasi nga, gaya ko po dati, John 3:16, no? Tanging anak, only begotten son. Pero hindi ko pala naunawaan ano ibig sabihin nun. Di ba? Naintindihan niyo po yun? And siguro mag-agree kayo na kayo din. Pare-pareho tayo. Di ba? Kaya nga napakaganda na aralin ang kanyang salita dahil binuhay niya na tayo eh. Binigyan niya na tayo ng pagkaunawa ng kanyang salita. 'Di ba? So, nagpapasalamat tayo, no? Na nahayag iyon sa atin. Okay? Kaya nga po, 'di ba, sabi ko kanina, nakakahiya talaga. Nahihiya ako sa Panginoon. No? Ano lang 'yun, kumbaga, 'yun lang yung human response ko. Pero sana wag po kayong magkamali na isipin na inaano ko yung kaligtasan ko sa ginagawa ko. Hindi po. Ano lang talaga, out of gratitude before God, nahihiya ako kapag hindi ko nagagawa. Ganun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Okay? But anyway, sabi dito, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak. So, it simply means nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God. And then sabi dyan, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? Okay, may tanong po ulit ako. Sino po or ano ang tinutukoy dito na puspos ng biyaya at katotohanan? Diba? Kasi nga, we must be very careful, no? So, sino or ano ang tinutukoy dito na puspos ng biyaya at katotohanan? Ito ba ang Ama? Ang Ama ba? O ang anak? Jesus po ba? Sai? Ay, sino yan? Ako po. Sino ka? Sorry. Sige, Sai. Ano ang sagot mo, Sai? Yung anak. Yung anak. Asan na kayo? Ba't nagkandawala kayo? Okay. Inatid ni daddy mo si Jello. Si Siren nasa kwarto. Ikaw? Andito ako sa sala. Bakit takaran ng camera? Anyway, sorry po, no? Advertisement lang ng Undead Family. So anyway, sino po mag-agree kay Siren na yung anak ang tinutukoy? Tito Bong. Pwede explain po. Pwede explain. Bakit po kaya yung anak? Kasi may parehong isang bagay lang eh. Isang bagay lang na nag-iisa. Siya ay nag-iisang anak. Pero isang bagay lang ang pagka-Diyos niya. Kaya siya isa lang. So nag-iisang anak lang talaga. Okay. So yung tinutukoy po dito yung nag-iisang anak. Nag-iisang anak. Kumbaga yung sinabi dito na puspos ng biyaya at katotohanan, ang tinutukoy nito, yung nag-iisa or yung tanging anak.
Okay, yun po yung sabi ni Tito Bong. Nag-agree siya kay Siren. Meron po ditong sasagot na ama. Si Gab. Nag-ansap si Gab. Sigurado ka, Gab? I mean, siguraduhin mo, Gab, kasi tatanungin kita, bakit yung ama ang sinabi mo, Gab? Ay. Nakakalito po, no? Yeah. Or Di ba pare? Parehas kasi siya. ano, Gab? Anong final answer mo, Gab? Both. Both? Okay. Safe yung answer ni Gab. Yung iba, baka meron pong sasagot ng ama bago tayo magpatuloy. Or lahat anak. Hindi, inaano ko lang po kasi yung paano nyo po naintindihan yung pagkasulat. Kung sa pagbasa nyo nito, ang naintindihan nyo yung ama ba? Or sa pagbasa nyo nito, ang naiisip nyo yung anak. So gusto ko lang i-confirm. Kasi ako nung una, medyo nalito din po ako. So, yun lang. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung kalituhan. Tanging anak. Ano yung ama nga? Ha? Hindi, tanging anak. Tanging. Isa lang. Siyempre, anak. Hindi, kasi nire-refer. Ayun nga, yung Nire-refer tubig. niya yung puspos ng biyaya at katotohanan Yung sa ay nag-iisa anak. Di ba, ang ganda po ng mag-aral, no? Sige, kayo naman, Mendez family, tapos ay Andit tsaka Rodriguez. Kayo naman, yung sasagot yung pinakamaganda sa inyo, sino ba? Ma? Sige, ano po sagot nyo? Parang hindi ko po kasi ang dito sabi ng kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng ama. Anak po. Anak ang sagot ni Tita Susan. Okay. Yung mga anak ni Tita Susan, anong sagot? Ano po, at naging taong salita to mga kasama namin si Jesus to, tapos at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian si Jesus. Kaluwalhatian gaya ng anak ng ama. Anak, Si Zoe. anak ng ama. Wait lang po, pag-isipan ko. Sige. Sige. Sige po, Tito Bong. Meron pang isa yung John 3:16, sinasabi na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino may sa kanya yung sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga consider mo tanging anak. Kung saan yung puspos ng biyaya. Ang ganda po siguro na kapag nag-uusap kayo, no, yun yung pinag-uusapan nyo. Ang ganda talaga tingnan, no, na yun yung nagiging sige. Gusto namin marinig din yung iba bago tayo Sige, po, anak? Anak. Sige, Sai, ikaw, Sai, Inapansin ko lang sa una at naging tao ang salita. Di ba si Jesus yung inaano dito? Siya yung naging tao. So? Siya yung dinidescribes, yung parang kino-compare sa ama. Di ba? Na sila yung isa. So, ang anak, si Jesus. Okay. Sige po. Sige, yung magkapatid na Marie. Oo nga, no? Yung dalawang Mendez, Maria. Yung dalawa namang Rodriguez, Marie naman. Kayo, Yana. Ano po, sa English kasi parang mas maano. Sabi, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. So, si Jesus Christ yung
tinutukoy. Okay. Sige. Sino pa ba? Ikaw, Ara Joyce. Anong balita? Katulad din po nung kay Ate Sai, kumbaga parang kasing dinescribe or parang pinagkumpara na lang yung Panginoon at saka si Jesus Christ. Okay. So actually po, ang sagot dito ay yung anak. No? Inano ko lang po talaga yun kasi para mas maging maingat po tayo no, sa pagbabasa. Yun nga, yung sinabi dito, ang naging tao ang salita. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, ang pinag-uusapan na dito, yung naging tao, which is yung anak. So, ang nakakalito lang kasi dito minsan, yung sinabi dito na, gaya ng sa tanging anak ng ama. Sa English kasi, kapag may noun ba, or yun nga, ama, for example, tapos may nilagay na kasunod na description, sa English kasi, ang dinidescribe nun, yung nahuli. Di ba? Sa English, construction. Pero hindi po tayo nag-aaral ng English. Pinag-aaralan natin dito, sino yung pinag-uusapan. Di ba? So, yes, ang puspos po ng biyaya at katotohanan ay yung anak. Pero, tama din po kung ang ama. Kasi, iisa lang naman sila. Pero, pag sasagutin natin yung tanong na sino yung tinutukoy dito, yung anak. Okay? Pero yung glory ng anak, same sa glory ng ama. Kasi they are one. Di ba? Okay, malinaw naman po yun. Ngayon, another question. Anong ibig sabihin dito ni John the Beloved or John the Elder na biyaya at katotohanan? I mean, naisip niyo po ba or napatanong po ba kayo, bakit niya, sa pagsusulat niya, bakit ang dinescribe niya sa kaluwalhatian ng anak or ng Diyos ay puspos ng biyaya at katotohanan? Pwede naman niya sabihin, kaluwalhatian niya, puspos ng kagandahan, puspos ng kagwapuhan, puspos ng kabaitan, di ba? Maraming pwedeng word na i-describe sa kaluwalhatian. Pero, specifically, may dalawa lang pong ginamit si John the Beloved. Biyaya at katotohanan. Yung kaluwalhatian ng Diyos daw, puspos daw yun ng biyaya at katotohanan. So gusto ko lang po matanong sa inyo, sa pagbabasa nyo nito, no, or sa kayo, bakit po kaya specifically biyaya at katotohanan yung paglalarawan ni John the Beloved sa kaluwalhatian? So para bigyan ko po kayo ng hint, ito pong sinulat ni John the Beloved. Sinulat po ito ni John the Beloved. Naisulat na po yung 3 gospel books, Matthew, Mark, Luke. Ito po yung pinakahuli, yung John. Ito yung gospel na sinulat ni John. And then, matanda na po si John the Beloved nung sinulat niya ito. And then, ang dami na pong nangyari sa church nung isinulat niya ito. Kumbaga, basta yun, hint ko lang po sa inyo. Okay? So, kumbaga, parang ang pagsusulat, hindi ko muna sabihin. Basta yun po yung hint. So, ano pong ibig sabihin niya dito? At bakit po iyon yung inilarawan niya sa kaluwalhatian ng Diyos? Na ang kaluwalhatian ng tanging anak ng Ama ay puspos ng biyaya at katotohanan. Naisip niyo po ba yun? Kasi ako habang binabasa ko po itong 14, naisip ko talaga, bakit kaya biyaya? Bakit full of grace and truth yung paglalarawan sa kaluwalhatian ng Panginoon? Di ba? Sige po, si Tito Bong. Yung kasi, di ba yung pautusan noon kay Moses sa isang biyaya. At nung dumating si Jesus Christ, yun pa yung isang biyaya sa pamamagitan niya, yun yung biyaya na sinasabi ni John na katotohanan. Parang yun yung pangalawang biyaya na itinutukoy ni Juan sa pamamagitan na kanyang paghahayag na salita.
Okay. So, parang nakikita ko dun sa inano ni Tito Bong, kumbaga, yung biyaya na pakita nung connected siya doon sa sinabi na, I think verse no? Sa Verse John 17. sa ano kasi sa John 1:18 wala kasing nakitang wala naman sino mang nakakita sa Diyos. Kaya ang Diyos, sabi nga sa John 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos sa tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya. So, yun. Bali yun yung nagpakilala at yun ang naihayag na katotohanan at biyaya, yung pangalawang biyaya. Okay. So, yun bali siya yung naghayag no ng katotohanan patungkol sa Diyos Ama, parang ganun po. At yung biyaya naman, related siya doon sa kautusan. Kautusan. Parang ganun yung, okay, magandang simula po yun. Kasi magagamit niyo po yun, no, sa pagsagot. Sige, since 5:30 na, assignment po, mag-meditate pa tayo. At sagutin natin bukas, anong ibig sabihin ng biyaya? I mean, bakit ito yung naisabi ni John the Beloved? Na ang kalawalatian ng Panginoon or ng antanging anak ng Ama ay puspos ng biyaya at katotohanan. So, maganda po yung nasagot ni Tito Bong. Doon kayo magsimula. Maganda yun na simula para masagot natin. So, wala po sa Google ang sagot. Depende nyo naman i-try. Okay? Sige po, so yun lang. Dito muna tayo magtatapos, John 1:14. So, mag-aral po tayo, patuloy po tayong mag-aral. At sana po may na-share po ako sa inyo na pag-iisip talaga ba na ayun, gaya po ng nangyari sa akin, yung pagkahiya talaga and yung, alam niyo yung, ang lagi ko kasing natatandaan talaga na ang bawat isa na humarap sa Panginoon ay dapat at ituring siya na banal. Pero yes, tayo po ay banal sa harap niya, hindi dahil sa ating ginagawa, but dahil lamang po talaga sa ginawa, tapos nang nagawa ng Panginoong Jesus. Pero yun lang, sana maunawaan din natin na magiging totoo din to sa buhay natin. So yun lang po, kaya ganun po ako nagsimula kanina. Alright, so maraming salamat po sa Panginoon. So tayo po ay manalangin na. Let's pray. O Diyos, maraming salamat po sa hapong ito at patuloy po ako nananalangin at kiniklaim, Lord, yung salita mo na ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa na iyong niligtas upang bawat isa ay maging ganap sa pamagitan ng iyong salita na siyang kinasihan mo na nagtuturo, nagsasaway, nagtutuwid at nagsasanay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong bigyan ng bawat isa ng kasabikan at puso na hinahanap ka talaga, Panginoon, na ikaw ang aming tinapay sa araw-araw, ang aming kailangan sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy na pagkagalak sa iyong kautusan na siyang aming ginagawa para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdilinis mo sa bawat isa at pagtutuwid mo sa iyong iglesia. Purihin ka, Panginoon, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po. See you po bukas. Bye-bye. God bless. Ingat.